Hey guys, this is Ren and we are back with another review video, and for today's video we are going to be testing out the new Vice Cosmetics 24-hour lock setting spray. If you want to know how this performs on oily skin, then please keep on watching. Just a little info about this product. Again, this is from Vice Cosmetics and this is their 24-hour lock setting spray. This retails for 499 pesos and it contains 50 ml of the product. So for 499 and 50 ml, para sa akin, it's on the pricier side. According dito sa packaging niya, this is made in China and designed in USA. Sa ingredients naman, ang number 1 na hinahanap natin sa setting spray is, of course, the acrylates, copolymers, or yung film-forming ingredients na meron ng setting spray kasi ayun yung magsiset or maglo-lock ng makeup in place. So, tingnan natin sa ingredients kung meron ba siya nun. Yes, meron siya. If curious kayo and gusto nyo malaman yung full ingredients list, ilalagay ko na lang sila dito sa screen. So, speaking of ingredients list, tignan natin kung meron siyang artificial fragrance para sa mga sensitive gulls ko out there. Yes, meron siyang perfume and medyo nasa gitna siya. Wala siya sa bandang last part. So, yan, expect natin na medyo may scent talaga siya. Yung consistency nito, hindi ko ma-judge if sa bottle lang. Pero kung ikukumpara ko sa setting spray ng ZC, same sila ng tunog. So, medyo siguro same sila ng consistency. Anyway, yung spray niya, ewan ko kung makikita niyo on cam. Kita ba? So far, I'm amazed kasi fine yung spritz niya, fine yung mist niya. Masasabi ko na mas fine pa to kesa sa ibang ZC. Yung sa ZC kasi hit or miss. May iba akong spray na na-try no na medyo palpak yung spray. Meron naman na okay talaga, as in fine mist talaga. So that's it for the spritz. And for the scent, ida-describe ko siya as flowery scent but not too strong, which is surprising kasi nga yung perfume niya is nasa gitna ng ingredients list. So, in-expect ko na medyo matapang yung amoy niya. Pero hindi. It actually smells like sampagita to me. Correct me if I'm wrong if naamoy nyo na to. It smells like sampagita to me. Yung finish na dito sa hands ko, hindi ko sure kung nakikita sa camera. Definitely nakaka-add siya ng dewiness. And I think that's the acrylate copolymer doing its thing kasi nga, again, film-forming ingredient yon. So, parang nagiging balot siya ng film or plastic-like finish. So, ang claims nito, unang-una na dyan is nasa pangalan niya 24-hour lock. So, I'm expecting na 24 hours siya maglalast sa face. According dito sa packaging niya, it has PoluShield technology. And kung hindi niyo pa alam, PoluShield from the word itself, Pollu for pollution and shield for shield. As in, shield, barrier, ganun. So, ibig sabihin ng PoluShield technology is meron siyang ingredients na nagsishield sa skin natin from pollutants like usok, alikabok, ganyan. This is paraben-free, cruelty-free, and vegan, which is very good kasi cruelty-free na siya, tapos vegan pa siya. Yung period after opening niya is 12 months, which is long. Kasi kung ma-setting spray kayo like me, hindi na siya abot ng 12 months. So, that's very good. Nabasa ko din dito na it also contains chamomile extract and niacinamide. And I'm pretty sure na halos lahat tayo familiar na sa niacinamide. It's a skincare ingredient that helps with dark spots. So, yan. So, I just did my base and this is how it looks like. Yan. Lahat ng cream products nilagay ko na sa face ko. Concealer, cream blush, tapos cream contour, cream bronzer. Nalagay ko na sila. Now, para matest talaga natin yung kapit ng setting spray sa mukha ko, dito sa side ng face ko na to, maglalagay ako ng powder. Tapos dito sa side na to, since marami akong blemishes, hindi ko alam kung nakikita niyo yung bumps. Ayan. And may dry patch ako dito sa may gilid ng nose ko. Hindi ko siya lalagyan ng powder para makita talaga natin yung performance ng setting spray without powder. Powder I'm gonna be using today is this one from e.l.f. Nakikita nyo naman, hit pan ko na, sinasaid ko na lang siya. And sobrang love ko tong powder na to. Drugstore brand lang to actually sa ibang bansa. Pero sobrang okay yung performance nito. Mura lang din to and subok ko na to. And ito talaga yung ginagamit kong powder pang set. Kasi nakita nyo naman, lahat naman ng powder I think is blurring. Pero iba talaga yung performance nitong powder na to. Yan, so this is how my skin looks like with the powder and this is without the powder.
Now, let's put the setting spray to the test. So, ang gagawin ko ngayon is maglalagay ako nitong shades. Kasi guys, hindi ko sina-setting spray yung eye area ko kasi medyo problema ko yung creasing sa eyes. So, pag nag-setting spray ako sa eye area, napapansin ko, mas malala yung creasing niya compared sa pag hindi ko siya in-sprayan. So, dahil dyan, nagsa-shades ako, itong lumang shades ko, para pag nag-spray ako, hindi siya madamay. Okay. So, ganito itsura niya. Yan, ganyan itsura niya. Antayin lang natin siya matuyo, tapos tignan natin kung may mattifying effect ba siya sa face. Pero feeling ko wala. Kasi meron siyang acrylates. So, parang mag-iiwan siya ng film dyan sa face mo para maset talaga yung makeup. So, itong part na may powder, medyo naging dewy siya. Mabilis din siya matuyo, guys. Okay, so this is how my face looks like this side with the powder and then setting spray. Then this one, cream products lang, tapos setting spray. And as I've said earlier, hindi ko na to isa-set with powder. Iwan na natin siya na ganyan. Tingnan natin kung magsistay ba yung makeup hanggang mamaya. Definitely yung dewiness niya nandyan, pero hindi siya sticky sa face. Tapos yung mist niya, very fine din. Let's do a transfer test. Dito sa part na to kung magta-transfer ba siya. Nakita nyo naman, hindi siya talaga sticky. And ito yung tissue. Wala namang nag-transfer. Now, dito sa part na may powder, wala ring nag-transfer. So, fresh application, transfer-proof ba siya? Yes, transfer-proof siya. Pero, sinasabi ko naman sa video reviews ko na kahit ano namang makeup, pag nahaluan ng oil, magta-transfer talaga siya. So, me as an oily skin girly, definitely, magkakaroon ng transfer yan later. Okay, so now let's do a smudge test. I have here an eyeshadow, a matte bullet lippy, and a liquid lipstick. So let's put it to the test. Lagay ko yung eyeshadow at the back of my hand. This is the eyeshadow. A bullet lipstick na matte. Take note, hindi to transfer proof. Hindi rin siya smudge proof. So talagang matte lipstick lang talaga siya. And last one is the liquid lipstick. Antayin ko lang matuyo yung liquid lipstick. Tapos pag natuyo na siya, spray natin ng setting spray. Tapos let's do a smudge test. So ayan, tuyo na yung swatches sa kamay ko. Sprayan na natin. Yan, I used 3 sprays. Patuyuin ko lang ulit. So now that it's all dry, let's do a transfer test. So ito yung tissue. Ayan, wala siyang kahit ano. Press ko lang. And let's check. No transfer. So definitely made the lipstick and eyeshadow transfer proof. Now let's smudge. So liquid lipstick. Medyo nag-smudge. Matte lipstick. Medyo nag-smudge. Eyeshadow. Nag-smudge and nabura. So ito yung naging transfer niya sa kamay ko. 1 swipe each. Now, let's do a second swipe. Nabura na yung matte lipstick. Yung eyeshadow. May transfer, pero medyo malakas talaga siya. So, I can say na nagiging stronghold talaga yung makeup if powder-based, pag ginamitan mo nitong setting spray. Sa mga liquid products, hindi siya masyado nag-work. So, ngayon, nagkakaroon ako ng doubts kung hindi ba huhulas tong makeup ko sa part na to. Kasi nga, hindi natin siya nilagyan ng powder. So, what do we think? Hulaan nyo kung huhulas siya later. Kasi ngayon, medyo nag-oil up na ako. Nakikita ko na yung oil dito sa forehead ko. Okay, so ngayon, gumagamit ako ng makeup remover wipes. Tignan natin kung mabilis siyang mabubura. Mabilis siyang mabura. So, now that I'm done with my makeup and the smudge test, iwan ko na siya ng ganyan. Wala na akong gagawin. Then, balikan ko kayo later after 3 hours. Okay, so nakalimutan ko mag-time check bago ko i-end yung video. And binura ko na yung lip product ko kasi kakain na ako. But it's now 7:58 p.m. Yes, gabi na. And mag-work lang ako the whole night. Tapos, update ko kayo later after 3 hours.
Okay guys, so it's currently 11:16 p.m. And this is how my face looks like. Ito yung side na powder and then setting spray. Then ito yung side na setting spray lang. Dito sa personal, kitang-kita ko yung blush. Definitely nandyan pa siya. Medyo hindi lang makita sa video. I don't know why. But yeah, still there. Intact pa rin naman yung makeup. Now, I'm going to zoom in. Para makita nyo yung oil. Ayan, yung oiliness niya. Compare natin itong part na may powder dito sa part na wala. Definitely, mas shiny yung wala. But one factor dyan is yung film-forming ingredient nga na makes it seem like it's more oily, pero really, it's just the shine na binigay ng product kanina. So, kung titignan natin, yun nga, alin yung mas mukhang oily, definitely mas mukhang oily itong hindi natin sinet with powder. But so far, after 3 hours, this is how my base looks like. Wala ka ng maliit na mirror. Tinitignan ko dito kung nagkaroon ng movement. Smile lines, di naman ako nagkaroon. Cakiness, kumpara sa iba kong makeup, yes, medyo nag-cake siya. Coverage, dito sa part na hindi natin sinet with powder, yes, it's still there. However, it's slightly peeking through. Ayan, medyo nakikita nyo na yung discoloration ng acne marks ko here. While dito, medyo visible na siya, pero hindi katulad nito na mas visible ng kaunti. So definitely with this product, it helps kung magpo-powder kayo, lalo na kung katulad ko kayo na may oily skin. I think kailangan natin i-accept na we definitely cannot live without powder. So far, yung pagka-cake niya sa ano lang naman noticeable, sa personal tapos pag naka-zoom in. Pero pag ganito na malayo, hindi naman super. And sa camera, I think it looks pretty good. And yung pagiging oily ko, hindi naman siya mukhang tugyot or kung ano gusto nyo itawag sa kanya. Pero yan, napansin ko lang dito sa part na to, medyo nag-cake talaga yung makeup. Kasi nga, di ba kanina na-mention ko na meron akong dry patches dyan. Hindi naman siya super natanggal. Medyo lang kasi nga nag-cake siya. Pero hindi naman super. Dito sa kabila, mas smooth pa yung application ng makeup, if that makes sense. But yeah, nakikita nyo ba yung oiliness ko dito sa part na to na hindi tayo nag-set ng powder? Grabe, super oily niyan. Pinawisan din kasi ako kanina dahil medyo mainit po ngayon sa Pilipinas. Opo. Feeling ko pag inanuhan ko ng tissue yan, parang binlot ko ng tissue, feeling ko magta-transfer, tapos matatanggal talaga yung makeup. Pero yun nga, hindi mo na ako mag-blot ngayon, hindi ko muna siya gagalawin. Mamaya na lang pag 6 hours na, check natin. Time check, it's 2:24 a.m. And this is how my skin looks like 6 hours after product application. This is the side with powder and setting spray. And this is the side with no powder. Oil control, personally para sa akin, medyo nasa mahinang side siya kasi considering na 6 hours pa lang and ganito na ako ka-oily. Hindi ako ganyan mag-oil up sa ibang setting spray or dun sa setting spray na favorite ko. Kita niyo yung cakiness ng makeup dito sa side na may powder. And dito sa wala. Coverage, still there. So, nakikita ko ngayon parang same pa rin sa kanina, 3 hours ago. Yung blush, nakikita ko pa din yan. Mamula-mula pa rin yung cheeks ko, lalo na dito sa personal. So far, okay naman siya, except sa oil control. Kasi talagang parang medyo marami na akong tignan or dugyot na akong tignan after 6 hours. So, let's go. Mag-blot na tayo. Bagong tissue. Ayan. Itong side na to, yung gagamitin natin for this side, may powder. And itong side na to, yung gamitin natin for this side. Okay, unahin na natin dito. Ayan. Ipipress ko lang. Tapusin ko na yung whole face, tapos tingnan natin later kung ano magiging itsura niya. Ito yung itsura niya when blotted, and ito yung naging transfer niya. Sabi ko sa inyo, magta-transfer talaga siya. So, medyo lumagpas tayo dun sa linya. So, baguhin natin yung hati. Dito na lang. Ayan. Feeling ko medyo madaming transfer to. Kasi hindi naman tayo nag-powder dito. Again, this side, yung walang powder. And this side, yung may powder. Parang same lang naman yung naging amount of transfer. Be the judge. Kayo na bahala humusga. Pero for me, yun nga, same lang. So, dito tayo magkakaalaman sa itsura niya sa face ko after blotting
So, definitely dito sa side na walang powder, dewy talaga yung finish niya, which I don't like kasi after how many hours, syempre huhulas yung makeup mo talaga sa ayaw at sa gusto mo. So, kapag humulas yung makeup mo, tapos ganito ka-dewy yung mukha mo, para sa akin personally, hindi siya kaaya-ayang tingnan. Parang na-emphasize dito yung texture ng face ko. But yeah, nagkaroon ng transfer nung nag-blot tayo. Pero, as you can see, hindi naman din nawala yung coverage niya. Ganun pa rin, parehas pa rin sa kanina, bago tayo mag-blot. Dito, yan, medyo dewy na rin siya kasi nga, syempre oily ako kanina. But not the same here. So, ulitin ko, ito yung sinabi ko kanina, powder definitely helps. Nakikita nyo naman. Yan. Tinitignan ko dito sa mirror. Yes, sa malapitan, cakey na talaga siya. Kita na yung pores ko dito. Tapos dito sa part na to, yung may dry patch ako, hindi ko pala na-blot yung part na to. Ayan yung naging transfer niya, konti lang. And nabura ba? Hindi nabura yung makeup. Ayan, 6 hours, ganyan itsura niya sa face ko. Try natin mag-retouch. This is the same makeup brush that I use for concealing. Pero nilinis ko na siya, wala na siyang makeup residue. And try natin i-blend itong part na nag-cake dito sa side na walang powder. Na natin kung mabiblend natin siya, kung hindi pa maaalis yung makeup. But hopefully hindi. So far, hindi naman naaalis kasi itong area ng face ko na to, ma-red yan. Hindi naman nagpipeek through yung redness. Ibig sabihin, hindi siya naaalis. Is it blendable dito sa side na ng powder? Yes, medyo. Kasi medyo nawawala yung cakiness. Ayan, tignan nyo tong part na to ha. Ayan, so parang smooth na ulit yung makeup dyan. So dito tayo sa part na may powder. Nagdadasal ako sana kita talaga sa camera. Okay, ayan, nakita ko. Dito sa part na may powder, natanggal siya. Ayan o, na-lift siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, redness ng ilong ko. Ayan o. Visible na siya. I don't know if that's a bad thing na nangyari siya dito sa part na may powder. Pero let's try to fix it by blending kung mababalik natin yung coverage niya. Kasi may mga makeup na ganun. Okay. Hindi siya bumalik. Mas natanggal siya lalo. Yan, mas lumaki yung part na nawala ng makeup. Dito sa baba, medyo okay naman siya. Yeah, yan, wala namang natanggal sa coverage dito sa baba. Pero kasi so far, yan talaga yung pinaka-oily na part ng face ko. So, medyo gets ko kung matatanggal siya dyan. Sana hindi masyado nag-cake which is surprising. Yan hindi naman super cakey sa noo. This is how my makeup looks like after 6 hours. And after retouch. Balikan ko kayo for the final check-in later after 2 hours para a total of 8 hours. Hey guys, I'm back and it's now 4:51 AM. 9 minutes na lang. 9 hours nang nasa face ko itong makeup na to and yung setting spray. Sorry kung may marinig kayong mga tilaok ng manok kasi ayan, rise and shine, oras na nagising nila. Okay, so isa-isahin na natin yung points. Yung oil control niya, bagsak siya for me as an oily skin girly and as someone na nakatry na ng ibang setting spray na as in masasabi kong good talaga yung oil control. Try natin mag-blot for the last time. Sasabayin ko na. And this is how it looks like after blotting for the last time. And ito yung naging transfer niya. Parang tinitignan ko ngayon, mas maraming naging transfer yung side na walang powder. Let's try blotting here. Yeah, nakikita ko talagang parang mas maraming transfer itong side na walang powder. Hindi pa rin magbabago yung thoughts ko kanina. Sa side na to, since wala siyang powder, wala siyang mattifying agent or anything, kahit mag-blot ka, hindi matatanggal yung pagka-dewy niya kasi ganun talaga yung setting spray. Yun yung finish ng setting spray. Dito sa side na to, ganun pa rin yung finish niya. Yung itsura niya kanina, ganun pa rin ngayon. Tapos tayo sa oil control. Tapos tayo sa transfer. Next one is yung coverage. Kung na-retain niya ba yung makeup sa face ko, definitely yes. Kasi nakikita ko yung mga blemish ko dito. Ayan. Kung paano sila nagpipeek through kanina, kung ano yung amount of coverage na meron kanina, despite yung mga natanggal nating product after blotting twice, andyan pa rin yung coverage. Same pa din naman. Yung cakiness, kung ikukumpara ko sa ibang setting spray,
medyo hindi ko nagustuhan din yung pag-cake nito sa face ko. Parang hindi ko masyado nagustuhan how it wears out. Kasi, ayan, yung kanina sa 6th hour check-in natin, natanggal yung redness. And hindi ko na siya naibalik nung nag-retouch tayo. Sa ibang product, possible pa yun mabalik. Basta i-blend mo lang based on experience. In terms of retouching, pwede ba siyang i-retouch? On some parts of the face, pwede. Pero may parts din ng face na hindi pwede. Like, natatanggal, like, yun nga, dito sa nose. Pero dito sa area na to sa baba, hindi naman siya natanggal kanina nung nire-touch ko. So, yan. Claims, I don't think kaabot ng 24 hours yung makeup ko. Considering na 9 hours pa lang and ganito na yung effect niya. Feeling ko pag 24 hours, medyo pangit pang tingnan. So, is it worth it? For me, personally, as someone with oily skin, re-repurchase ko ba? My answer is no. Hindi ko siya i-repurchase kasi for $499 and ganito yung naging performance niya sa akin. I personally don't think it's worth it kasi meron akong setting spray na mas mura dito pero mas okay din yung performance. So, for $499, medyo tagilid tayo dyan. But, I'd have to say na if hindi ka naman oily like me, if you have dry skin or normal skin, I think pwede tong mag-work sa'yo. Worth a try. Worth a try naman siya. Pero for $499, parang medyo, yun nga, pricey siya for me. Kasi marami ng local brands na nag-o-offer ng setting spray ngayon ng mas mura and feeling ko meron magpapantay sa performance nitong sa Vice. So, yun lang. Where to buy? Available siya sa Shopee, available sa Lazada, and available siya sa TikTok Shop. And of course, sa mga Vice Cosmetic stalls, sa mga malls, and sa Watsons. So, yun lang. If you liked this video and if you found this video helpful, please do give it a thumbs up. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo and click the notification bell beside it para ma-notify kayo every time may panibago tayong video. So, yun guys. See you on my next video.